Welcome back sa channel natin mga ka-mini sound. Today meron akong gustong subukan na setup, yung mono 4-way. Gusto ko siyang i-try sa dalawang amplifier natin. Try natin pag-iwa-hiwalayin yung apat na frequency using yung dalawang power amp. Tara, samahan nyo ako mag-setup. So ito guys, naka-ready na yung equipment natin. I-set up na natin sila dun sa mono 4-way. So kung gusto nyong gayahin itong setup na to, kakailanganin nyo ng 4 na or 6 na XLR cable. Bago tayo mag-start, yung mga bagong bisita sa channel natin, don't forget to subscribe and i-click nyo yung notification bell para updated kayo sa mga video na i-upload pa natin. So mag-start na tayo guys. Dahil nga mono 4-way ang setup natin, so lahat ng input niya is mono lahat. So isang XLR lang ang gagamitin natin dito sa main output ng mixer natin. So si mixer natin guys, pupunta yan sa input ng equalizer natin. I-connect natin siya sa channel 1. So ayan guys, connected na si mixer dito sa ating equalizer. Then si equalizer niyan, i-connect na lang natin sa crossover natin. So si output ng channel 1 pupunta siya sa input ni crossover. Ayaw pumasok. So ayan guys. So dahil nga mono, sabi ko nga kanina, iisa lang yung input na ginagamit natin. So from mixer, isang XLR pupunta sa crossover ay sa equalizer sa input, then yung output niya kukonek yan sa isang channel ng crossover natin. So ganun guys yung setup niya kapag mono 4-way. Kaya nga siya tinawag na mono dahil isang output lang siya, isang input lang siya. So meron lang akong gustong i-discuss guys bago ko i-connect yung mga amplifiers natin. Gusto kong mapansin nyo ito. Itong nakalagay na to, yung mode. So dahil mono 4-way tayo, susundan natin yung illustration na yan. So kung makikita nyo banda dito, dapat naka-unpress ito, and then ito is naka-press. So ito yung tinutukoy niya guys, itong dalawang button na to. So yung setting niya guys, niyan naka-unpress ito, and then ito naka-press. So mono 4-way yung setup niya. So kapag ginawa nyong dalawa na naka-unpress ito, tulad nung nakalagay sa baba, magiging stereo 3-way naman siya. So kapag ito naman is naka-unpress, then ito naka-press, stereo 2-way naman siya. So sa setting na to guys, naka mono 4-way tayo, kaya tama na yan, okay na yan. So may gusto rin akong mapansin nyo dito sa likod nya, mayroong nakalagay dito na mono 4-way. So ang ibig sabihin yan guys, itong linya na to, ito yung mga function or output na ginagamit ng crossover natin pagdating sa mono 4-way. So ang ibig sabihin niyan, yung linya sa taas ang nakalagay, yung low, mid, siya lang yung pwede natin gamitin. Kasi mayroon na dito sa high naman, may nakalagay na not use. So yun lang yung pwede natin gamitin sa channel 1. Ang gagamitin natin is low at saka low mid. Ngayon, pagdating dito sa channel 2, kung mapapansin nyo rin, meron ditong nakalagay na not use. So, yung low, hindi natin siya gagamitin sa channel 2. Kasi nga, may nakalagay dito na not use pagdating dito sa mono 4-way.
So ang magagamitin lang natin is si high at saka si high mid. So kung gusto nyo magamit yung ibang frequency, so susundan nyo lang ito, stereo 3-way, stereo 2-way. So ito naman yung ginagamit niya. So sana guys na susundan nyo yung topic natin. Napaka-importante nito, lalo na yung mga beginners na gustong gumamit ng XLR. So makikita nyo rin sa input ng channel 2 is may nakalagay dyan na not use. Ito yun. Kaya nga iisang XLR cable lang tayo. So yun guys, i-connect na natin yung output ng ating crossover. So si channel 1 natin, ang output niya is low at saka low mid. Ang gagamitin natin na amplifier sa low at saka low mid is si Ace LX20. Si low pupunta siya kay LX20 doon sa channel A. So ayan, pupunta yan sa channel A ni Ace LX20. Asan siya? Ayan. So yung isang channel naman guys, ang i-drive naman niya na frequency is low mid. So bali isang amplifier, dalawa yung output niya. So si low mid guys, pupunta ito sa LX20 natin, sa channel B naman. Ayan. So na-connect na natin si channel 1 ni crossover. So yung si channel 2 naman, ang gina-drive niya is, ang output niya is high at saka si high mid. So si low hindi natin gagamitin yan. Sabi ko kanina may nakasulat dito na not use. So si high, ang amplifier natin para sa high is si Ace LX10. So ilalagay natin siya sa input A ni LX10. Ayan. Then si high mid, pupunta naman yan kay input B ni Ace LX10. So ayan guys, so kumpleto na yung connection natin ng mono 4-way. So pupunta naman tayo sa harapan ng ating crossover para i-discuss natin din yung kung ano yung magiging control niya pagdating sa mga frequency. So kung makikita nyo guys, dito sa channel 1 tsaka channel 2, makikita nyo pareho yan. So pagdating dito, meron kayong makikita na mono. So nandito siya sa taas. So ang ibig sabihin yan guys, itong mono na to, ang mga frequency or yung mga output, ito yung mga adjustment nila. Dito tayo makakapag-adjust. Ito yung pwede natin gamitin pagdating sa mono. Ayan. So pag naka-stereo kayo, ito naman nasa baba. So dahil naka-mono tayo, ito lang yung pwede natin gamitin. Itong low mid output, low output, and then syempre doon yung mga adjustment ng ano natin ng frequency. Bahala na kayo kung paano yung timpla ninyo, nasa sa inyo yan. So nasa inyo kung paano nyo siya i-adjust yung mga frequency natin. Then pagdating sa channel 2, ganun din. Pagdating sa baba, hindi natin ginagamit yung mga nasa baba na yan. Ang ginagamit lang natin is yung nasa taas. Itong mid-high, high mid output at saka itong high output. So itong low output nito, wala to, low mid, wala yan. Hindi natin ginagamit yan pagdating sa mono 4-way. So ayun guys, sana nasundan nyo yung ginawa nating tutorial. Isa-sound check natin siya maya maya pag hindi na mainit sa labas, para marinig naman natin yung ginawa nating setup, marinig natin yung high, high mid, low mid at saka yung low. So ayan guys, no, nakalabas na yung equipment natin, nakaset na yan. I-testingin na lang natin yung mono 4-way natin. Nandun na rin si subscope tsaka yung mid-high natin.
So, unahin nating testingin guys yung si Twitter natin, si Hi. So, ayan si Hi. Ayan, try naman natin si Hi Mid.
ayun guys, no, hindi ko na siya masyadong nilakasan dahil nagsa-soundcheck lang naman tayo ng konti. Next time na lang tayo maghataw ng volume. So bago ko tapusin itong video guys, shoutout muna kay Ken Estabillo ng Tarlac, tsaka kay Alvin Jansunga ng Magalang, Pampanga. Maraming salamat sa inyong suporta. Kita-kits na lang tayo sa next video natin guys. Peace out.